Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ba mag-solve ng mga linear equations gamit ang ating calculator. Okay? So sa ating calculator, kailangan mo lang gawin yung para makapag-solve ng linear equations ay pipindutin mo lang si mode, then doon tayo sa 5 or yung ating equation. Dito meron tayong dalawang option kung 2 unknowns or 3 unknowns ba ating variables. Pero sa ibang calculator, kaya niyang mag-solve hanggang sa 4 unknown variables. Okay? Then, pag pindot mo, halimbawa, meron tayong 1 dyan, ipapa-input niya sa'yo yung mga coefficients na yung variables, pati na rin yung constant. Okay? Careful lang tayo sa pag-input ng ating mga constant dito kasi kailangan ang inyong equation dito ay naka-standard form. Meaning, ang inyong constant ay nakawalay dapat sa inyong mga variable. Kung pupindutin mo naman si mode 5.2, papasin nyo na apat na yung inyong inputan dyan per row. So, kaya pa tayo na kung ano yung variable na pinaglagay mo ng coefficient mo dito sa row 1, kailangan sa row 2 at sa row 3 din ay parehas lang din variable na kukuha mo. Halimbawa, x yung pinagkuha mo sa row 1. So, dapat x din and x din dito sa may row 2 and row 3 natin. So, yung calculator natin, ang kaya lang masolve ay 2 to 4 variables lamang. Pero paano kung umabot tayo ng 5 o higit pa ng mga unknown variables? Kaya nga, gagamitin natin siya ng ibang mga method. Okay? Nandiyan si Gauss-Jordan elimination method, nandiyan rin si Cramer's rule, pati na rin nandiyan si Gauss-Seidel method. Okay? Umpisa natin kay Cramer's rule. Kung natatandaan ninyo, sa Cramer's rule, ang ginagawa lang natin ay kinukuha natin yung determinant ng coefficient ng ating variables. Kaya halimbawa ito, lahat ng coefficient niyan, kinukuha natin ang kanilang determinants. Then para makuha natin sa x, y, and z, ang ginagawa natin, kung ang x hinahanap mo, papalitan mo yung coefficient ni x ng ating mga constant, which is yan, si DHL natin. Then kung si y naman, yung coefficient naman ni y, yung ating papalitan, ating mga constant. Then kung si z, papalitan naman yung coefficient ng z natin. Okay, then after nun, para makuha mo si x, y, and z natin, pinag-divide mo lang si dx o kaya mo si dy o kaya mo si dc doon sa d natin. Okay? So, paano ngayon kung gagamitin natin ng ating calculator technique? So, halimbawa tayo, given tayo ng 4x minus 7y equals to 62, 3x plus 2y equals to 3. So, ang gagawin natin dyan, kukunin mo lang muna yung determinant mga coefficient ng ating variables. So, gagamit tayo ng crisscross method para makuha yan, di ba? So, meron kang 4 times 2, 8 minus mo sa negative 21. So, meron kang positive 29. Then, para kuha mo si dx at si dy, gagawin mo lang, papalitan mo lang si coefficient ng x mo na 62 tsaka 3, yung ating constant. Then yung dy naman natin, ganun din. Ang papalitan mo naman ay yung coefficient ng y natin. Okay, then crisscross method ka lang ulit yan para makuha mo yung kanilang mga determinant. Then after nun, i-divide mo nga yung dx o kaya man dy mo doon sa ating pinaka-d natin. Okay, so meron kang x mo equals sa 5 o y mo equals sa may 6. Mabilis lang kung tayo ay 2 unknown variables lamang. E paano kung 3 or 4 unknown variables ang meron tayo? So pwede natin siya gamitan ng calculator technique para mas mabilis tayo mag-solve. O pabagyan natin si matrix natin. So, punta tayo sa mode natin. Then, punta ka sa matrix, which is 6. Then, pipili ka ng isang matrix yan. Pwede pag-isturan ng iyong mga coefficient. Okay, so meron kang, halimbawa sa matrix A tayo. So, unahin mo natin itong si D natin. So, siya ay 2 by 2. So, pwede natin si 5 natin dyan. Okay, then input natin yung ating mga variables. 4, negative 7, 3, and 2. Then, after nun, magkakaroon na ng AC natin. Okay, then shift tayo 4. So, para makuha may determinant niyan, gagawin mo lang ay pilitin mo lang ito si 7 natin. Para makuha may determinant ni A, punta mo lang sa shift, then 4, then 3 tayo. Para makuha mo si matrix A natin, then equals mo lang. So, para sa makuha mo na, sagot yan. Okay, so hindi siya masyadong ma-appreciate kung anong variables na tayo kasi nga, mabilis mo lang siya ma-solve. Pero kung 3 or 4 yan, kaya yan i-calculator natin. Okay? So, paano kung papalitan ko ngayon yan? Halimbawa, yung determinant na ng x natin ang ating hanapin. So, kailangan mo lang gawin, punta ka sa shift, matrix, then data tayo. Papalitan mo lang yung data mo sa matrix A natin. So, di ba iniba mo lang yung sa ating x? So, bala mo yan, 62, then 3, then, isa mo lang ulit. Gawin mo lang ulit yung ating determinant or si 7 natin. Shift, matrix, then 3 tayo. Sumuha mo si 145 natin. Okay, then last one. Doon tayo kay dy. Balitan mo lang itong data mo sa A. So, magiging 4. Babalik mo yung coefficient mo sa x natin. Then, papalitan mo ngayon yung coefficient mo ng y ng ating constant, which is si 62, siya kasi 3 natin. Okay? Then, ulit na ulit. Meron kang shift, matrix, determinant, shift 4, then matrix A, mukha mo si negative 174. So, ayun lang para sa ating Cramer's rule, para mas mabilis mo siya mag-solve. Kung pag nakuha mo na yung determinant yan, ang gagawin mo na lang ay pag-divide mo na lang sila. Okay? Next naman natin, we have the Gauss-Jordan elimination method.
Sa Gaussian elimination method, ang goal natin dito ay gawin natin itong ating coefficient matrix natin na maging identity matrix. Kung identity matrix kung alala ninyo, yung ating mga diagonals ay equal lamang sa 1. Kasi sabihin nun, yung x mo ay maging equal sa m, yung y mo equal sa n, then yung z mo ay maging equal sa p natin. So para maging identity matrix siya, kailangan natin gumamit ng elementary row operations natin. Pwede tayo mag-interchange ng dalawang rows o kaya man pangalawa, pwede tayo mag-multiply or mag-divide ng any constant doon sa ating non-zero numbers. Provided na kailangan kung anong ginawa mo sa isang element, sa buong row niya, kailan ang gagawin mo. Halimbawa, dito sa may unang row natin, nag-divide tayo sa 3 sa unang elements, lahat ng elements sa row niya ay mag-divide tayo sa 3. And next one, pwede tayo mag-add or mag-minus ang row to row. Provided na dapat kung anong ginawa mo sa isang element, ay gagawin mo rin sa may sumunod mong element. Pero this time, hindi na kung ano yung minus mo sa kanya, kundi kung ano yung katapatan mo na row niya. Halimbawa, ito, a sub 2, 1, minus sa a sub 11, kasi ito yung katapatan niya, yung ating row 2. Pero dito sa column 2 natin, yung katapatan niya dito ay sub 2, 2. So, kailangan a sub 2, 2 na ngayon i-minus mo sa kanya. Hindi na si a sub 2, 1. Kasi nga, ayun yung kanyang katapatan. Ganun din dito, a sub 2, 3. A sub 2, 3 din dito. Okay? So, ngayon, try natin gawin siya gamit yung kanina natin example sa ating Cramer's rule. So, ano natin ginagawa sa Gauss-Jordan method ay sinisiro natin lahat ng mga element doon sa may ilalim ng ating diagonal elements. Okay? So, halimbawa dito yung ating unang diagonal element is 4. So, nasa ilalim niya kailangan mag-0 which is si 3 natin. So, para mag-0 si 3 natin, kailangan natin gawin ay si r sub 2 minus 1 sa 3 fourths times mo sa may r sub 1 natin. Ulit, sana ko si 4 natin na to. Si 4 siya yung ating diagonal element. Then si 3 naman, siya yung nasa may ilalim ng ating diagonal element. Kung itong operation to, ay gagawin natin lahat yan sa ating nasa may baba natin. Kaya from 3 to 3, naging ito ang ating mga elements sa may baba natin. And after nun, punta tayo sa ating pangalawang diagonal element. Pansin nyo, di ba, wala na sa may ilalim natin yan. So next mo gagawin, kapag okay na lahat, na zero na lahat doon sa ating diagonal element, ay yung diagonal element naman natin ay gagawin natin naman na 1 naman. Para magawa yun, kailangan mong divide yung buong row mo sa kung ano yung ating diagonal element. Halimbawa sa ating row 1, dinivide mo siya sa 4 lahat kasi yung ating diagonal element sa row 1 ay si 4. Then sa row 2 natin, dinivide mo siya sa 29/4 kasi nga ito yung ating diagonal element dyan. Okay? Then last one, ang goal naman natin next ay masiro naman yung nasa may taas ang ating diagonal element. Kailangan mo lang gawin ay i-minus sila doon sa may constant nung nasa may taas ng diagonal element mo. Then i-multiply mo siya kung nasaan yung pinaka-diagonal element. So halimbawa dito, ang diagonal element mo nasa may row 2, so multiply mo siya sa may row 2. Okay? Then after nun, kapag nag-1-1 na lahat yan or nag-identity matrix na yan, pwede mo nang makuha na si x mo ay si 5 and then si y mo ay si negative 6 naman natin. Okay, so paano naman natin yan gagawin ngayon sa ating calculator? Kasi kung napapansin nyo, ang dami natin kailangan pinutin. Kailangan mo isa-isahin yung mga elements mo para makuha mo yung mga panibago nila mga values. Halimbawa, ito, para maging 0 siya, kailangan mo gawin si 3 minus sa 3 fourths ng 4 equals sa may 0. Okay, then ito, yun ang ginawa mo, meron kang 2 minus 3 fourths ng negative 7 para makuha to, then ito rin, ganun din ginawa mo dyan. So, paulit-ulit ang kailangan mong gawin. Kung paulit-ulit ang kailangan mong gawin, gamitin natin itong calc function natin. Paano ginagawa sa calc function? Ang kailangan mong gawin ay ito lang, equation ay kailangan mo lang i-type siya. Pero this time, kailangan gumamit ka ng mga variables available sa ating calculator. So, ang available na variable sa ating calculator ay from A to F at X to M natin. So, gagawin ko, halimbawa, ang R1 ko ay si A, si R2 ko ay si B. So, para mangyari yan, meron kang alpha B minus ko sa may 3 fourths. Then, alpha A tayo. So, nire-write ko lang yung buong equation natin. Then, para ma-complete isa-isa yan, kailangan ko gawin, ipindutin si calc natin. Okay, pinapa-input niya si row 2 natin, which is si 3, di ba? Then, A equals si 4. So, lalabas na, bagong number ay si 0. Then, di ko kailangan pindutin ulit si calc. Ang kailangan gawin ay pindutin lang ulit si equals natin. And dadalawin niya ulit yung bagong value mo ng B natin. So, halimbawa, ito. Di ba? Ito yung aking B. So, 2. Then, negative 7. So, 29/4 ang aking panibagong B dyan. The last one, itong 3 natin, kaya naging negative 87/2. Pinindot ko lang ulit si equals. 3 ko, then si 62, magiging negative 87/2. So, hindi kaya na nakapagod na mag-solve or magpindot-pindot ulit ng mga numbers mo. Kasi kung isa-isahin mo yan, mano-manoy mo, matatagalan ka talaga sa pagsasagot dyan. And same time, pwede ka magkamali sa pag-i-input mo. Okay? At isa yan, kita mo, in general, kung ano ba yung ini-input mo dyan. Okay? So, dito sa may dulo natin, meron kang alpha A plus mo sa may 7/4 multiply mo sa may alpha B. So, calculate lang ulit. So, meron kang 1 dahil row 1 tayo.
plus 0. So, tama lang na 1 pa rin siya. Hindi pa rin siya nagbabago. Okay? Then next natin, meron tayong negative 7 over 4. Meron tayong 1 dito. So, makita mo, nag-0 na siya, di ba? Then last na natin, itong 31 over 2, kaya naging 5 siya. Kasi nga, yung A mo, 31 over 2. Then yung B mo, meron ka negative 6. So, ayan yung ating pinakasagot natin. Then, meron tayong 5 dyan. So, sa Gaussian elimination method, hindi mo kailangan paulit-ulit na mag-type kasi nga meron tayong calc function dito. So, last one, we have the Gauss-Seidel method. So, Gauss-Seidel method, ang ginagawa natin dito ay nagkakaroon tayo ng iteration. Ginagawa muna natin strictly dominant yung ang ating matrix para kasi posible na hindi natin ma-solve yung ating mga variables gamit si Gauss-Seidel method. Pero minsan naman, kahit hindi siya strictly diagonally dominant, pwede pa rin naman siya makuha. Okay? Pero ayun na, mas safe lang kung gawin natin siya na strictly diagonally dominant. Paano ba siya maging strictly diagonally dominant? So, dapat kapag in-absolute value mo, yung mga elements dun sa may row mo, maliban dun sa may sa may diagonal element mo, kailangan mas malaki or mas mali or equal lang yung diagonal element. Kung mas maliit siya dun sa pinag-a-add nating mga absolute value nating mga element dun sa may row, hindi siya pwedeng sabihin na strictly diagonally dominant. Okay? Then after nun, i-isolate mo lang yung element ng diagonal mo sa left side ng equation natin para magkaroon tayo ng equation. Then, after nun, kailangan mo magkaroon ng initial value ng yung mga unknown variables. Then, isa-substitute mo siya isa-isa. Pero, per equation tayo. Halimbawa, first equation mo ay x. So, doon mo muna siya isa-substitute yung mga variables mo na meron ka initial guess. Then, after nun, kapag substitute mo siya doon sa may x natin, yung makukuha mong value ng x mo na yun ay mapapalitan na. Hindi na siya pwede maging equal sa may 0. Then, after nun, doon ka naman sa pangalawang element mo ng diagonal mo. So, isa-substitute mo naman yung mga initial value mo, then yung panibagong value mo ng x. Then, kung naman makuha mo doon, then ayun magiging panibagong value mo ng uh, next variable mo. Then, so on and so forth natin. Hanggang sa kailan? Hanggang yung previous value mo, pag minus mo dun sa may updated, yung kanilang absolute value, kailangan mag-equal sa may 0. So, para gawin yun, ano ba ito? Kung napansin nyo, pinagbaliktad ko na yung aking dalawang equation. Kasi nga, pasin nyo, yung 3 at saka 7, sila yung aking diagonal element. So, si 3 ko mas malaki sa 2. Then si 4 ko then yung 7 ko mas malaki sa 4. Again, regardless of the sign, kailangan natin pansinin yung kanilang mga magnitude. Okay? So, paano natin yung gagawin? Wala mong gawin, kapag naging strictly diagonally dominant na sila, ang next mo naman gagawin ay i-isolate mo ngayon si x natin. Di ba? 3x plus 2y yan, may equals sa 3. So, si x mo, kailangan ma-isolate siya sa may kalawang side. Ganun din sa may pangalang equation mo. Kailangan ma-isolate naman si y natin yung diagonal element mo dito. Okay, pag na-substitute mo na yan, ang kailangan mo gawin ay magkaroon ka ng initial value. Para sa equation na to, so ang aking initial value ay 0, 0. So, mangyari dyan, after ko, dahil ito ang aking unang guess, so yung y ko, equal mo na siya sa 0, so makuha ang value ng x din ay 1 na. Okay? Then yung magiging value ko ng 1 na to, siya na ilalagay ko ngayon dito sa may y ko. Kaya makuha na value ng y dyan ay negative 8.2857. Then ulitin ko ulit. Bakit? Kasi malaki pa yung difference ng dalawa, di ba? So pag inulit ko yan, ito negative 8.28 ko ay sasubstitute ko dito para makuha ko yung panibagong value ni x. Then yung x ko na to, isasubstitute ko siya sa may y ko, makuha yung panibagong value ni y. Ulit-ulitin ko yan hanggang nga almost mag-equal na yung aking previous saka updated value ko. Support ulit yan. So, nakakaumay yan kung i-retype mo kasi hindi siya tulad nung sa ating Gauss-Jordan method na pare-parehas ang kailangan mo i-type. So, dito, hindi na. Kasi alternate mo siyang nire-retype, di ba? So, paano mo gagawin yan? Pagdating natin sa ating calculator. Para magawa natin si Gauss-Seidel sa ating calculator, ang kailangan mo lang gawin ay retype lang yung ating mga equations. Okay? I-retype mo lang ito, saka ito. Halimbawa, ito. Sa aking unang equation, meron kang alpha x equals, para mo kasi equals, alpha equals tayo. Then, meron kang 3 minus mo sa may 2 alpha y over sa may 3 natin. Then, doon sa may kanang side, bago mo i-retype itong sa ating pangalawang equation, kailangan mo bitin muna sa alpha, then itong ating integral na symbol para lumabas itong ating colon. Okay? Then, pag lumabas yung colon na yan, i-type mo ngayon itong nasa may second equation natin. So, merong alpha alpha equals, then 4x minus mo sa may 62 over mo sa may 7. Okay? So, kung gaano naman karami ang yung variables, pwede mong gawin yan. Basta lahat, kailangan mo siyang i-type isa-isa at magkakasunod dapat. So, una ko si first equation ko, then pangalawang equation ko. At separated sila doon sa aking colon. Okay?
Then after nun, ang kailangan mo next, ay pwede mo ulit si Calc. Parang Gauss Jordan. Pero nga, this time, magkasunod na sila ngayon. So, ang gagawin ni Calc, matatanong niya yung initial value mo ng y. So, initial value mo ng y ay 0. Then, ayun na. Ipapakita na ngayon yung value na mo ng x ngayon dyan. So, equal yan sa may 1 naman. Then, next niya, itong value mo ng y, meron kang negative 8.285714. So, ito lang din iyon. Tama? So, kumbaga, yung pinakabagong value mo ng x, nilagay niya na agad dito sa may equation mo na ito. Then, bitin mo lang sa equals. Tatanong niya panibagong value mo ng y. So, kailangan mo lang equals yan. So, lalabas na si x mo ay meron kang 6.5238. Then, panibagong value mo ng y ay negative 5.1293. Okay, so paulit-ulit mo lang yung equals kasi nga parang sinasabi lang dito sa ating y, question mark, tsaka ay tatanong niya lang yung panibagong value mo ng y natin. Pero yung value mo ng x na-store niya na. So, kaya hindi mo na kailangan pang siyang input ulit. So, 4.491, 4.4195, negative 6.33. So, equals mo na equals. Paulit-ulit niyang so solve yung x and y mo. Hanggang sa maging equal nga silang dalawa. Yung previous saka yung updated version mo. So, kung ikaw ay maraming variable, ganyan din gagawin mo. Hindi mo na kailangan paulit-ulit na i-retype siya sa iyong calculator. Okay? So, yun lang para sa ating calculator techniques para sa ating mga numerical solutions sa ating linear equations.